kabalitaan at kumustahan. Talakayan sa mga nangyayari sa lipunan. Samahan natin si Johnny Banyes, ang inyong kabalitaktakan. Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, mga kabalitaktakan all over the Philippines and all over the world na naabot po ng aming broadcast. Kamusta po kayo? Naway tulad po namin dito sa Pinas, nasa mabuti rin po kayong kalagayan, saan man po kayo naroon, ano man po ang inyong ginagawa at sino man po ang inyong kasama. It's a beautiful Friday afternoon, 24 na po sa buwan ng Disyembre, bispiras na po ng Pasko mga kabalitaktakan. At isang literal na pagbati po ng isang magandang Biyernes ang hapon sa inyong lahat. At naway tulad po namin dito ay inaabangan nyo rin ang pagsapit ng mismong araw ng Pasko bilang mga Filipino. At dahil nga bisperas na po ng Pasko mga kabalitaktakan, inihanda namin ang isang espesyal na programa ngayong araw na ito na pinamagatang The Best of Balitaan at Kumustahan 2021 Party List Edition. Samahan niyo po ako, tunghayan natin ang mga gandang sinabi ng ating mga nakapanayaw. Ano po ang pangunahing plano ng grupo kung papalarin? Anong unang-una niyong tutumbukin, Sir Ma'am? We will, siguro John, pinag-isipan na namin yan, we will work for enabling laws that will promote resilient and sustainable tourism. Gusto rin namin mabigyan ng better incentives ang mga tourism stakeholders. Sunod siguro gusto namin institutionalize yung social protection and assistance program sa mga tourism workers, pati yung sa mga tourism enterprise, especially during crisis, gaya nitong pandemic. Tapos gusto rin namin mabigyan ng bigger allocation ang Department of Tourism for market research and business planning para malaman natin kung ano ba yung efforts, ano ba yung product na mag-sell, ano ba dapat tutukan ng Pilipinas, and then for marketing and promotion. Yun yung gusto naming ipasa when we get to Congress. And after that, kung meron na lang pong uusbong na iba pang mga pwedeng gawing priority, to follow na lang. Tama po ba, Ma'am? Pero ito kasi nakita namin priority talaga. Kasi look what happened, John. Nang nagkaroon ng pandemic, ano nangyari sa mga tourism workers? Walang trabaho. Hanggang ngayon, hindi pa nakabangon ang tourism, walang trabaho. Tapos yung mga tourism enterprises, ang mga negosyo bagsak, karamihan nagsara. So paano natin sila matulungan? Bigyan ng financial assistance? Kasi meron ngang loan na naka-allocate ng DOT for the tourism stakeholders, pero napakabigat naman ng mga requirements. Sana naman hindi nilang parang dapat luwagan nila na para makaka-loan naman itong mga tourism stakeholders para makastart ng negosyo. Kasi ang dami nagsara because of the pandemic. Pagdating po sa sektor ng turismo, napakalawak po niyan hindi po ba? Alam natin kung sino ang mga apektado. So, to be simple, sino ang tunay nakakatawan ninyong sektor? Kasi pag sinabing turismo, maraming klase po yan So, sino po ang talagang tutumbukin ninyo? Lingid sa kaalaman ng lahat, John, na... Okay, sorry. Okay, Sir Edmond, go ahead. Sir Edmond, go ahead. Sorry, Yusek, sandali. Lingid sa kaalaman ng lahat na ang sakop ng turismo, halos lahat, saklaw ng turismo, halos lahat ng sektor. Kung tutuusin, naging obvious sa atin nung pumutok ang pandemya. Marami sa atin, ang alam natin na turismo ay yung mga nagtatrabaho sa travel agency, sa airline, flight attendant, tour guide, hotel. Pero ang totoong turismo yung nasa baba, yung mga sa value chain kasi ng tourism, maraming mga mangingisda, mga magsasaka, mga nagtitinda sa palengke, mga driver ng mga taxi, driver ng mga transportation, tricycle, yung mga kung ano-ano pa dyan na mga common na mga tao nasa lansangan, sila yung turismo actually.
Kasi sila yung nagdadala ng may movement ng tao sa bayan. So ngayon kailangan nating matulungan tong mga marginalized and displaced. Marami nga sa atin ngayon, marami nga sa mga displaced tourism workers ngayon walang trabaho. So napunta na sa mga unemployed. So siguro kung ano lang as per ano lang malamang nasa 20% lang nakabalik ng trabaho, nakabalik ng business sa tourism. Hindi pa lahat na nakapasok sa trabaho. Kahit security guard pag nagtatrabaho si security guard sa isang hotel, isang tourism worker din siya. Construction worker nagtatrabaho sa isang gusali na gagawing hotel or gagawing restaurant. So part of tourism din siya. Kaya nga sigaw ng aming grupo is kasama ka sa turismo. Yun ang aming sigaw talaga. So kaya nga iniimbita namin yung mga kasama natin dyan na samahan kami. Alright. Attorney, may karagdagan ka po. Go ahead. Yes. Tama po yun. Tama po yung sabi ni Sir Edmond dyan na inclusive po yung tourism natin. Lahat ng sektor. Pati yung mga farmers din. Kasi yung farmers kasama yan sa farm tourism, tsaka silang nagsusupply ng food chain. So lahat po ng sektor, yung labor groups, yung transport groups. So lahat po ay kasapi sa tourism po. So we represent almost everyone sa tourism industry. Alright, Can I give John, pwede ako Go ahead mag-ano po. to? When I was going, nag-iikot na kasi kami. So I went to the province. May isang mangingisda, tinanong niya ako, sabi niya, kami ba ay kasama sa turismo? Ako ay isang mangingisda. Kasama ba ako sa turismo? Sabi ko, yes. Sabi niya, bakit? Paano naman ako maging turismo? Hindi naman ako sosyal. Gaya nyo, airline, hotel, travel agency. Sabi ko, before the pandemic, sabi ko, anong ginagawa mo? Yung mga isda ko, dinadala ko sa hotel, dinadala ko sa restaurant, mabili. So ngayon, ano nangyari? Sa pandemic, wala na akong mabenta. Wala nang ano to because of the pandemic. Sabi ko, because of you, nagkaroon ng yung restaurant nabuhay, because of you, mga hotels nabuhay, ang mga turista kumakain doon. So kasama ka, you are a supplier. So you're still part of tourism. So doon lang niya naintindihan, ganun ba? Sabi ko, yun yung sinasabi namin, nakasama ka. Kasi sabi niya, mangingisda lang ako, ba't naman ako napasama dyan sa inyo? Hindi naman ako sosyal, sabi niya. Kasi naging notion nila, John, social and tourism, hindi eh. Sabi ko, you have to sit down below. Kasama namin ang mga tao sa baba. Yung mga nagbibenta ng sa palengke, nagbibenta ng mga isda or whatever, yung mga souvenir items, kasama sila yung mga masahista. Yung mga, in fact, mayroon isa sabi niya, manicurista po ako. Nagpuputo lang po. Paano, kasama ba ako sa turismo? Sabi ko, di ba pag ang turista ay pumunta dito at pumunta sa parlor, magpapaayos, di ba, kasama ka pa rin. Sabi niya, oo nga pala, no? Alright. Dagdag ko lang, mama, at sirs, sabi ni Ishtan, I don't know if you know her or him, Ishtan, sabi niya, correct, kasali si Suking Manong Barbecue at si Ate Kwek-Kwek sa kanto, kasama natin sa turismo, sabi niya. Tama po yan. Kayo po, sa inyong hanay, sa Gabriela Women's Party List, ano po ang sinisigap niyong tapusin bago yung malapit ng break na muli ng Mababang Kapulungan, Congresswoman? Yes, oo. Yan nga actually yung isa sa mga mga pinupursue namin na mga batas, no? Particularly yung panukalang batas para sa pag-aamyenda po sa anti-rape law. Amendments to the anti-rape law kasi ang gusto po natin ay itaas ang age of statutory rape from 12 to 16 years old. Pero ngayon po, dahil natapos pa lang yung bicameral committee, ang nagawa natin ay sana no ma-approve itong itong mga provisions na gusto natin. Tapos pumasa naman po yung National Museum Women's Museum Bill natin. So, we are expecting na ito ay maisabatas na, no? Kasi ito po ay pagkilala doon sa mga heroines and martyrs natin na mga kababaihan
Specifically po, lalong-lalo na nung panahon ng martial law kung saan marami sa mga kababaihan ang pinatay or yung iba ay namatay no sa panahon na yan. So yun yung mga pinupush natin. Alright. May sapat pa po bang panahon para ikangay sikaping tapusin ito bago ang Christmas break? Or okay lang naman sa inyo na lahat ng pwedeng matapos tapusin and then sa susunod, sa pagbabalik, ikangay mabigyan pa rin bago matapos itong 18th Congress na ito? Sana nga po matapos na no ma-ratify na no na both Senate and Congress nang ma-ratify na sa Congress yung mga inihahabol nating batas kasi importante po ito no mahalaga pong magawa natin to. Tapos yung sa budget, kaugnay sa budget, well bycam na ngayon so hahabulin nila ito hanggang sa end, malamang hanggang sa end hanggang December 15 at least yun yung magaganap. Tapos gusto rin nating malaman kung ano yung mga bycam provisions o yung mga pagbabago na ginawa doon sa tinapos ng Kongreso na budget ng nakaraan. Yung pinagtalakayan natin ng ilang buwan. All right. Ma'am, kindly educate us yung sa Women's Museum. Saan in particular ito ilalagay at sino-sino initially ang bibigyan ng kumbaga espasyo dito sa museo na ito? Well, John, basically yung National Women's Museum Bill, po siya wala siyang particular na lugar kung saan ilalagay kasi sinabi nga natin very fluid naman tayo kung saan merong position or merong lugar na open para sa atin para nang sa ganon maiano natin ang mga mai-highlight natin ang mga nagawa ng mga kababaihan. But dapat ito ay in coordination with the NCCA and NCHP, National Commission on Historical, 'di ba? National Historical Commission at saka yung National Cultural NCCA natin. And pero ang na-approve na-approve sa Congress ay PCW or Philippine Commission on Women ang siyang mag-aasikaso at sa kanila ang magiging decisions na kaugnay sa budget, kaugnay sa lahat ng mga pangangailangan for the National Women's Museum Bill. Ano po ang stand nyo as a group and personally sa issue ng divorce? Kasi parang nagkadikit yung sa diborsyo at yung pananatili ng apelyido ng babae, yung maiden name niya kahit magkaroon siya ng asawa. Briefly, Ma'am Pasuyo. Yes, so, sa usapin ng diborsyo, of course, dahil tayo po mula pa 13th Congress, sa totoo lang, tayo yung consistent na nagsusulong ng divorce bill. Kaya hanggang ngayon, yun pa rin naman po ang ating kagustuhan. In fact, tuwang-tuwa po tayo nang umabot na ito sa third reading, umabot na ito sa committee hearing. At nung nag-committee hearing ay naipasa na. So, nagpapasalamat po tayo na naipasa yon and open for debates na siya for second reading by next So, gusto rin natin na maihabol ito. At the same time, naipasa yung bill on, sabi nga, i-retain ang pangalan, last name ng mga kababaihan. Maganda po ito sa bahagi natin dahil actually ito nga John yung mga kababaihan na may mga problema sa kanilang mga asawa, 'di ba? Yung mga nang-aabuso sa kanila, ayaw naman nilang yun pa rin yung ma-retain na pangalan nila 'di ba? So, malaking bagay po 'yun. Parang seemingly maliit lang 'yun na na bagay sa ilan. Pero sa mga kababaihan na umabot sa trauma, matindi ang mga pinagdanasan sa usapin ng pang-aabuso sa loob ng mga relasyon, ayaw nila na ang ma-retain sa kanilang mga pangalan ay yung nang abuso sa kanila. Okay. So,
Kaya malaking bagay po ito para sa mga kababaihan na yan, na it's a forward move din para sa mga kababaihan na nagsusulong ng diborsyo. Stand, anong say ng Kabataan Party List dito sa nakaambang face-to-face classes, both in college, secondary at saka sa elementary? Anong say niyo dyan? Yes. Kuya Jan, ang reopening ngayon, naging ano din siya nakahinga din tayo kahit papaano kasi ang tagal ng inantay ng mga estudyante, ng mga kabataan, pati ng mga magulang na mapayagan na magbukas yung ating mga classroom, ating mga campuses. Although, kailangan din nating maging honest na actually sobrang delayed na to. Long overdue. Actually, Pilipinas na lang yung tanging bansa sa mundo na at large in general, nakasara pa rin yung karamihan ng mga campuses. And it goes to show na marami tayong dapat hahabulin sa learning ng ating mga estudyante. Kasi kahit mismo mga students na nakakausap natin, miss na rin talaga nila yung face-to-face classes at gusto nilang makabalik na. No? Kaya dapat nandyan din yung mga safeguards para naman na buong loob na tayo talaga na makapasok sa ating mga school at with full confidence na babalik tayo. Ano yan? In spite nung may nakabantang Omicron variant ng COVID-19, is it okay sa inyong hanay na talagang ituloy na rin ang face-to-face classes? Oo. Sa mga konsultasyon po natin kapag pupunta din tayo sa mga iba't ibang barangay, sa mga komunidad, ang mga magulang po halimbawa ng mga elementary students, for them, as long as nakakita nila na na-retrofit yung mga classroom, tapos may access sa libreng testing in case man na sila ay maging suspect case ng COVID-19, for them actually prefer nila na makapasok na rin yung kanilang mga anak. At sa ibang mga bansa din, nung inaral din po natin, Kuya Jan, paano sila nagbukas kapag may mga surge, ang policy pa rin talaga, dapat pwede kasing magsara, pero panandalian lang. Halimbawa, 1 week, 2 weeks, para ma-check yung makapag-contact trace, makapag-testing, tapos ma-disinfect yung mga classroom, ganyan. Tapos, afterwards, babalik naman. Mahirap kapag buwan-buwan o napakatagal na nakasarado Kasi Sabi kapag niya ganun, taon oo, 'di ba? Ngayon 21 months na sarado yung ating mga campus. Kaya kailangan proactive tayo na concerned tayo sa health ng ating mga estudyante, pero hindi din natin siya pinagbabangga dun sa edukasyon kasi sa ngayon kung kulang yung education ng mga kabataan, tayo din lahat sasalo nito sa darating na mga taon. At saka considering na naibaba nga sa alert level 2 ang NCR, at napayagan kung saan-saang makapunta. Though hindi naman talaga sinabing hayaang makakawala ng bahay ang mga kabataan. Pero kung titignan mo, reality, i-check natin, parang, sorry sa word parang nakawala sa hawla yung mga tao. Dahil sa sobrang kasabikan, sa sobrang pagnanais na makalanghap ng hangin, polluted man yan o hindi, at makakita ng ibang mukha at ibang senaryo. Kasi isipin mo kung ang bahay mo 10 metro lang at pinagsama-sama lang, di ba? Halos 2 taon kayong magkakasama, nagkakapalitan ng mukha, nagkakapalitan ng hininga. Nagkakasawaan. Diba? Oo, di ba? Nagkakasawaan at nagkakahawahan na rin lang. Might as well, ganun din ang gawin sa mga eskwela at mga estudyante, di ba? Tapos yung isa din, Kuya Jan, ang mga bata, yung mga kabataan, nakakapasok na rin sa mga mall, hinahayaan pumunta sa mall, sa mga tourist spots, yung mga bar bukas din. Pero bakit yung mga paaralan, parang sobrang pinapahirapan bago makapagbukas. Kaya kung may priority, dapat yung mga schools natin, magawa ng paraan na rin para safely magbukas. Yung po bang inyong, ako nararamdaman ko po, lalo itong pumutok itong COVID-19, na itinuring ng mga frontliners, mga health frontliners ang hanay ninyo. Pero ang pinakamasakit na katotohanan, Madam Maris, at alam naman natin mga kabalitaktakan, laman naman ng dyaryo, radyo at telebisyon,
at online, social media, ang nangyari naman sa ating mga frontliners, di ba? Na parang naging unfair dahil pinagsisigawan ng buong bansa, ng buong gobyerno, ang pagiging bagong bayani ng hanay ng mga medical o health frontliners. Pero, pagdating sa mga benepisyo at mga kinakailangang bagay, ay parang bumabagsak yata sa deaf ear or bingi. Hindi naririnig ang tinig ng mga health frontliners. So ito po ba ang pangunahing dahilan, ma'am? Or meron pa talagang noon pang namumuo ng ikangay mga problema, namumuo ng mga bagay na nagtulak sa inyo, sa inyong grupo, para talagang isulong na eto na? Kasi hindi naman po natin maitatanggi, Madam Maris, na meron ng mga kumakatawan sa mga health workers. Diba? Kaya lang, ang problema nga lang, mukhang yung mga tumatakbo, pagka nanalo na bilang party list representative, mukhang nagiging iba na ang direksyon. Mukhang nagiging iba na ang sektor na kanilang kinakatawan. Tama po ba, ma'am? Sa ngayon po, John, ang ating napag-alaman po sa Commission on Elections, dun po sa 270 na nagsumite ng kanilang pagnanais na lumahok sa darating na eleksyon, isa lamang po ang party list para sa mga nurses na lumahok. At ito po ang aming party list. Ito po yung Nurses United Party List. Tama po kayo na ang aming samahan ay hindi lamang po actually para sa mga issues na lumitaw o pinalala pa ng COVID-19 na pandemya. Bit-bit po namin yung mga ilang dekada ng problema ng ating mga nurses tulad po ng napakaliit na pasahod sa ating mga kasamahan na nurses. At pangalawa, nandyan po yung usapin ng kawalan ng security of tenure dahil po sila ay nasa contractual na basis po, no, ng pag-e-empleyo sa kanila. Alam po namin dapat po ang contractualization sa mga seasonal work lang po yan. Pero sana po sa isang very vital na industriya, which is healthcare industry, kung saan ang pangunahin pong layunin ay sumagip ng buhay ng marami. Dapat po sana hindi contractualization ang ina-apply dito na labor scheme. Dapat po sila irregular. No? So yun po. At pangatlo po ay yung mga benepisyo po na dapat sana ay kanilang natatamasa bilang mga health workers, may pandemya man o wala. So, at panghuli po ay yung kakulangan po ng ating mga manggagawang pangkalusugan, particularly ng mga nurses, no? Dahil po sa nakikita natin na bagamat 10 sa bawat 7 pala sa bawat 10 na mga health workers o health professionals ay nurses, ay matagal na rin pong kulang ang ating mga staff sa loob ng ating mga paggamutan. Kaya yan pong lahat ng issue na yan, na matagal na ilang dekada na, pinalala po yan ng pandemya. Kasi dumagdag na po dito yung kanilang kaligtasan, issue po ng safety, issue po ng risk ng kanilang buhay. Nabanggit natin kanina. Opo. Alright. So, kayo po naniniwala, Madam Maris, na sa kabila ng nabanggit ko nga po na siyempre, may mga congressmen, may mga senators na talagang nagsusulong ng kapakanan ng mga frontliners siya, ng mga health workers. Meron din mga ilan-ngilang mga party list group na kumakatawan sa mga barangay health workers at iba pang mga frontliners na kung tawagin. So, ibig sabihin, itong inyo pong grupong Nurses United Party List ang kauna-unahan at kaisa-isa na talagang tumbok, na talagang specifically nurses, kapakanan ng mga nurse, ang talagang inyong kakatawanin sa sektor at sa mababang kapulungan. Tama po ba? Opo, sa darating po na 2022 kung kami po ay papayagan, kami lang po yung party list na kakatawan sa nurses at sa iba pang health workers. Dadalhin po namin yun. At yan mga kabalitaktakan, ang mga nais mangyari ng mga kinatawa ng Turismo Isulong Mo Party List, Gabriela Women's Party List, Kabataan Party List at ng Nurses United Party List. Sa ating panayam sa kanila, ilang mga araw o buwan pa lamang ang nakakaraan ngayong taong ito. At naway naibigay niyo po ang espesyal edisyon ng ating munting palatuntunan. Hanggang sa muli mga kabalitaktakan, again, maligayang Pasko sa inyong lahat. Love you all. Stay safe always. God bless.
you know, Balitaan at kumustahan. Talakayan sa mga nangyayari sa lipunan. Samahan natin si Johnny Banyes, ang inyong kapalitaktakan.